Kinwestiyon naman sa Kamara ang pagiging government contractor ng asawa ng isang COA commissioner. COA kasi ang sumusuri kung tama ang paggasto sa kaban ng bayan kung saan kinukuha ang pambayad sa mga kontraktor. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa budget briefing ng COA kanina, natanong si COA Chairperson Gamalil Cordoba tungkol sa pagkakaroon ng government contracts ng misis ni COA Commissioner Mario Lipana. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, ang asawa ni Lipana na si Marilu Laurio Lipana, President at General Manager ng Olympus Mining and Builders Group Philippines. Batay sa datos ng COA, mahigit 326 million pesos na ang naibabayad sa Olympus para sa flood control at iba pang infrastructure projects. Ang ibang proyekto, ongoing pa. Para po sa akin, personally, there's a potential conflict of interest. Bakit po potential conflict of interest? Pagka po siya ay nakailam dun sa mga auditor sa baba na gumagawa ng kanilang trabaho din, that's a potential conflict That's of a interest. potential. Pero malinaw na pinagbabawal ng konstitusyon. Tama po ba? Seems like that, Your Honor. So na-award yung mga yan while commissioner ng Commission on Audit, itong si Commissioner Lipana, the very same commission tasked to audit DPWH projects. Tama ho ba? Yes, I think so, Your Honor. I was simply appalled by the fact that the commissioner concerned, you were talking about the commissioner earlier, remains to be in office. For me, it's a clear case not only of potential conflict of interest, it's not a potential conflict of interest, it's real, actual conflict of interest. Kaya sabi ni Tino, Dapat mag-resign na ang commissioner na ito, Mr. Chair. pero sabi ng chairperson ng COA, wala siyang kapangyarihang utusan si Lipana na magbitiw o disiplinahin ito. Tinignan ko nga po sa Constitution din, the chairperson or the commission does not have discipline authority over one of its commissioners. Dahil po constitutionally created po ang commission audit, then yung pong mga commissioners at yung chair are impeachable officers. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust and also even graft and corruption. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag si Lipana kaugnay nito. Wala si Commissioner Lipana sa budget briefing. Ayon kay Chairperson Cordoba, naka-medical leave ito mula Agosto hanggang sa katapusan ng Setyembre para magpagamot sa Singapore. Naungkat din sa pagdinig ang mga umano'y maanumalyang flood control project sa Bulacan. Ayon kay Cordoba, naisumite na nila sa Office of the Ombudsman itong Lunes ang fraud audit reports para sa 2 proyekto ng St. Timothy Construction, 2 proyekto ng Wawaw Builders, at 1 proyekto ng Sims Construction Trading. Kapag nagsimula na raw ang investigasyon ng Independent Commission, pwede rin daw nilang ibigay roon ang mga ulat. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.